Praise God! Welcome po sa Foundations of Faith. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging mapagbigay o generosity. Kapatid, ngayon pa lang alam ko na ang iniisip mo. Nako, pera na naman ba ang pag-uusapan? Pero paano kung ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa pera o salapi? Paano kung ito ay nagsisimula sa ating puso at sumasaklaw sa ating tatlong T? Time or oras, talent or galing, at treasure or kayamanan. Kapag pinag-uusapan ng Diyos ang pagbibigay sa Biblia, hindi ito isyu ng kamay or bulsa. Ito ay isyu ng puso. Ang Diyos ay mapagbigay. Yan ang pinakapundasyon natin sa ating nais ng pagbibigay. At ito ay matatagpuan sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya. Mula sa Genesis hanggang Revelation, makikita natin ang karakter ng Diyos. Siya ay napakapapagbigay. Pinuhos niya ang kanyang biyaya, kabutihan at probisyon para sa atin. At dahil gusto nating maging katulad ng Diyos na ating sinasamba, gusto rin niyang maging mapagbigay tayo. Ano nga ba yung tatlong letter T mo? Time. Hindi mo maibabalik ang oras. Kahit gaano ka pa kayaman, pare-pareho lang tayong may 24 hours sa loob ng isang araw. Ngunit ang tanong, paano mo ito ginagamit? Pangalawang letter T. Binigyan tayong lahat ng Diyos ng talento. Maaaring talent sa arts, sa management, sa construction, sa poetry. Kung gagamitin mo lang ang oras at talento mo para sa makamundong bagay, pansamantala lamang din ang reward na makukuha mo rito. Pangatlong letter T, treasures. Paano naman natin ginagamit ang ating finances? Lahat tayo nagtatrabaho para sumweldo. Pwede nating ipangbili ng Starbucks, bagong damit, sasakyan, bahay, gadgets para sa pamilya natin. Walang masama dito, kapatid. Pero lahat ng bagay na ito ay pansamantala lamang. Ngunit kapag ginamit natin ang ating tatlong letter T, time, talent, at treasure para sa mga bagay na may walang hanggang halaga, tulad ng pagtulong sa kapwa at pagpapalawak ng kaharian ng Diyos, pinapalitan natin ang currency ng mundong ito para sa eternal currency at reward sa langit. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa kung saan sinisira ng insekto at kalawang, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Paano natin gagawin yun? Wala namang bank account ang langit. Hindi naman tayo pwede mag-deposit ng sweldo sa First Bank of Heaven. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagtatayo ng local church at pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan. Kapag ginagawa natin ito, inililista ito ng Diyos at may reward na naghihintay sa atin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, huwag tayo magbigay ng napipilitan o mabigat sa loob. Ang gusto ng Diyos ay masayang nagbibigay. Cheerful giver, ika nga. Bakit tayo masaya? Nagbibigay na nga tayo. Dahil alam natin, mga kapatid, na napapasaya natin ang puso ng Diyos at nababago natin ang buhay ng ibang tao nang walang hinihinging kapalit. Binalaan tayo ni Jesus. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan ayon sa Matthew chapter 6 verse 24. Bakit pera ang tanging inihambing ni Jesus na pwede maging karibal ng Diyos sa puso natin? Dahil ang pera ay sticky. Oo, kapatid, totoo. Ito ay nakakapit sa ating kaluluwa. Kapag marami tayong pera, binibigyan tayo nito ng ilusyon ng kontrol. Kinukumbinsi tayo nito na kaya nating gawin lahat at hindi na natin kailangan ng Diyos. Bakit tayo pinagbibigay ng Diyos? Una, para baguhin ang buhay ng iba. Pangalawa, para baguhin tayo. Ang pagbibigay ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang tunay na provider. At siya ang tunay na may-ari ng lahat at hindi tayo. Kung mga katiwala or stewards lamang tayo ng kanyang pagpapala, sino tayo para ipagdamot ito sa kanya? Kapatid, ikaw ay isang manager. Pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang iyong talento, oras at pera. Ang tanong,
Anong gagawin mo sa mga ipinagkatiwala niya sa iyo? Itatanim mo ba ito sa mabuting lupa para magbunga ng masagana at magbigay liwalhati sa Diyos? Higit sa lahat ng pera o kayamanan, ang pinakamahalagang maibibigay mo ngayon ay ang buhay mo para sa ating Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa iyo. Binayaran niya ang kasalanan mo sa krus. Ngayon, buksan mo ang iyong puso. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya bilang Panginoon at iyong tagapagligtas. At siya ang magtuturo sa iyo kung paano mamuhay ng may tunay at walang hanggang kabuluhan. Muli kapatid, papuri sa ating Diyos.